Nako, yari na naman ang China rito. Japan, mga kapatid, the sleeping giant, unleashes new weapon against China's hypersonic threat. No? Pinakawalan o nilabas na daw ng Japan, mga kapatid, ang kanilang weapon, new weapon, bagong sandata. Ayun, Japan has revealed a powerful electromagnetic, parang Voltes 5 lang electromagnetic railgun designed to shoot down hypersonic missiles, particularly those fired by China. Ba? Talagang particular, mga kapatid, particularly those fired by China, mga tol. Alamin natin tong balitang to mula rito sa WION. Sa WION to, mga kapatid. Ito, Japan unleashes new weapon against China's hypersonic threat. Bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga kapatid. Well, Japan has revealed a powerful electromagnetic railgun designed to shoot down hypersonic missiles. Galing talaga ng Japan, no? Pati mga pangalan ng nila, no? Mga new weapon nila. Kala mo sa anime din. Electromagnetic railgun! Pero hindi, mga kapatid, pagdating, kidding aside, pagdating sa technology, no question asked, mga kapatid. Wala na tayo dapat pang itanong. Number 1 talaga, Japan. Japan number 1, mga kapatid, no? Hindi ko nga alam, baka hindi nga natin alam, mga kapatid. Malay mo sa susunod na i-release nitong Japan, meron na silang Gundam. 'Di ba? Ay nako, magugulat na lamang tayo. Sa mga underground secret facility nila, meron na pala silang dine-develop na mga Gundam. Tuloy natin 'to. Especially those fired by China. This high-tech weapon recently appeared during advanced testing aboard the JS Asuka warship. Tokyo is ramping up its naval defense at a time when tensions across the Indo-Pacific is growing. Unlike traditional guns, this railgun does not rely on gunpowder or explosives. Ooh. It uses electromagnetic energy to launch metal missiles at higher speeds, providing a cheaper and faster response to missile threats. It can fire rounds at 2,500 meters per second, majorly faster than standard tank guns, Ibig sabihin, mas malakas to. which fire rounds around 1,750 meters per second. Japan's Maritime Self-Defense Force believes this system will upgrade its naval shield, further claiming that the railgun can target threats from the air, sea, or land with higher accuracy than conventional weapons. Kasi mga tol, ang Japan, isa rin sila sa nakakaranas na mga pangharas galing sa China. Meron din silang mga teritoryo at isla na pinoprotektahan na tinatarget ding agawin ng China. Ito talagang land grabbing dragon, kung tawagin nga nitong WION, no? Land grabbing dragon. Napakahilig talaga nitong mangangkin. Marami na silang inangkin, mga kapatid. Kung titignan lang natin sa mga balitang lumabas na sa mga report, napakarami na nilang inangkin. Ito nga lang, mga kapatid, kapal mukha silang angkinin ng buong South China Sea. 'Di ba? Kahit na naglabas na ang UNCLOS, nakapirma pa sila doon, o bawat bansa meron kayong tig to 200 nautical miles exclusive economic zone. Huwag nyo nang pakialaman yung sa ibang bansa para hindi kayo mag-away-away. Meron na kayong 200 nautical miles exclusive economic zone, doon na kayo mangisda, doon na kayo magsagawa ng inyong mga activity para wala na kayong pakilamanan. Kumbaga, mga kapatid, sa isang compound o sa isang community, meron na kayo kanyang-kanyang bakuran. Huwag nyo nang pakialaman yung tanim at huwag nyo nang pakialaman yung bakuran ng kapitbahay ninyo dahil pagmumulan lang yan ng away. Anong gusto mangyari ng China, mga kapatid? Anong bakuran, mga pinagsasasabi nyo? Anong kanya-kanyang amin lahat yan? 9 dash line, no, mga kapatid, halos sinakop na nila yung kabuuan ng South China Sea. South China Sea kasi may nakalagay na China eh. China Sea, kaya kanila daw yan, mga tol. O, di ba? O, isa na, mga kapatid, sa apektado etong Pilipinas. Bakit? Kasi nagkaroon tayo ng standoff noong 2012. Kamuntikan na tayo, mga kapatid. Standoff yan, dun sa may Baho de Masinloc. O, di ba, nagkasundo, aalis pareho. Bumalik ang China, hindi na nila binitawan, mga kapatid, yung Scarborough. Anong ginawa ng Pilipinas? O, syempre, kesa makipaggera tayo sa kanila, hindi naman din natin kaya, dinaan natin sa legal. Pumunta tayo sa dahig. Diba? Nagreklamo tayo doon sa Permanent Court of Arbitration. Diba? Inarbitrate natin.
Etong Bajo de Masinloc, 120 nautical miles lang to mula sa baybayin namin. Eto'y pasok na pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas based sa UNCLOS. At kung pagbabasehan naman natin yung mga lumang mapa, kahit yung pinakamatandang mapa ng Pilipinas, nandun na yan. Panakot Island pa ngayon tawag dyan eh. O di ba anong nangyari? Nanalo tayo. Naipanalo natin yon mga tol. Diba? Panalo Pilipinas, talo China, napawalang bisa yung claim nila na 10-dash line o 9-dash line ba dati. Ginawa lang nilang 10-dash line itong na mga nakaraan lang. Diba? 2016 meron tayo mga tol. Tignan nyo naman ilang taon na nakakalipas. Diba? 9 years na, magte-10 years na mga tol. Anong nangyari? Kinilala ba ng China yon? Hindi. Kaya tingnan nyo, itong mga may kakayanan na bansa, itong may mga makakapangyarihan na bansa, patuloy silang nagde-develop ng kanilang mga weapon. Tingnan nyo kung ano yung mga pangunahing tinatarget nila. China. Kasi China, land grabbing dragon. No? Tingnan nyo na lang itong Japan. No? Napakaraming bansa pero tingnan mo naman. Electromagnetic railgun designed o dinisenyo daw to shoot down hypersonic missiles, particularly, talagang meron silang sinisingle out no? Particularly those fired by China. O di ba? Hindi by North Korea mga tol. Hindi by North Korea, by China. Kasi China ang ano nila, madalas nila nakakalaban eh. Dahil dito sa mga pangaagaw ng China ng mga isla eh. No, tuloy natin to. Tokyo reportedly began manufacturing this weapon in 2016 and fired at from a ship for the first time in late 2023. The Japanese Navy says that this system will play an important role in future combat scenarios and help fill critical gaps in missile interception capabilities. In fact, back in 2022, Japan admitted that it only had 60% of the interceptor missiles it needed. Washington had also attempted to develop its own railgun, spending over $500 million into its railgun program before scrapping it in 2021 due to technical setbacks like overheating and extreme power demands. But the race did not end there. China has been quietly advancing its own version. In 2018, satellite images showed Chinese landing ship outfitted with a prototype railgun. India, May prototype na agad sila. Nako, napakagaling pa namang mangopya nito. Russia and Turkey have also tested their own versions of this weapon. The battlefield of the future is taking shape now and Japan is showing the world it is preparing for it. Hey, nako mga kapatid, ano ang masasabi ninyo dito sa mga balitang to? Kahit nasabihin nating payapa tayo ngayon, kahit nasabihin natin mga kapatid na okay tayo ngayon, okay na yung ganito na nagkakaroon ng girian sa West Philippine Sea basta walang gera mga kapatid. Sa pagitan natin at saka sa China, kaya nating kontrolin yun. Diba? Wag lang tayong pumalag eh. Pero sa pagitan ng ibang mga bansa at sa pagitan ng China, hindi natin kontrolado yun mga tol. Diba? Hindi natin masasabing magiging payapa ang mundo sa susunod na 10 taon, sa susunod na 20 years mga tol. Kahit na sabihin natin ang Pilipinas hindi papalagan ng China sa susunod na 10 taon, paano kung nagkalaban etong China at Taiwan? Damay ang Pilipinas. Ayaw natin pero wala tayo magagawa pag dinamay tayo. Halimbawa magkagulo etong Amerika at saka Pilipinas o tapos ang Amerika biglang mag-invoke ng Mutual Defense Treaty sa Pilipinas o didamay na naman tayo. Paano pag naglaban itong Japan at saka China mga kapatid? O di tuloy-tuloy na ang gera mga kapatid dito sa Southeast Asia o dito sa region na to, Indo-Pacific region mga kapatid. Anong mangyayari? Kailangan handa ang Pilipinas. Kaya ngayon pa lang, habang hindi pa pro-China ang namumuno rito sa Pilipinas, kailangan talaga mga tol, magawa na ng military natin ang mga dapat nilang gawin, mabili na nila kung ano yung mga dapat nilang bilhin, ma-order na nila kung ano yung mga dapat nilang ma-order para mapalakas ang ating depensa. Diba? Hanggat hindi pa napapraning ang mga Pilipino at mag-upo na naman ng pro-China ang uupo rito sa Pilipinas mga kapatid. Well, pero kung magiging pro-China ang uupo sa Pilipinas, hindi na tayo mapapasama sa gera sa China kasi nga pro-China yung leader eh. Di ligtas na tayo mga kapatid. Di ano sa tingin niyo? Pro-China na lang pa upuin natin. Ano? Anyway, bilang mga Pilipino, comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.